Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Alright. Well, gusto ko lang pong kunin ang inyong opinion rito sa inilabas na babala mula sa kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio laban sa media sa pagbabanggit o padlalathala ng ulat mula sa Anti-Money Laundering Council. Opo. Siyempre, ang media kanyang ginagawa lang naman ang trabaho sa kung ano po ang nakuha nila ang impormasyon lalo tigit sa hearing. Opo, kanila pong ibabalita dahil alam nila ito din ang gustong malaman ng tao. Pero may limitasyon ho ba kaugnay rito sa nasabing usap? Lalo tigit, sinasabi, ipinagbabawal sa Anti-Money Laundering Act ang paglalabas ng sensitibong impormasyon tulad ng bank records na hindi pwede itong ilathala sa publiko. Attorney, go ahead po. Hindi ho accurate yung claim ng abogado, sapagkat kung babasahin natin ang kabuuan ng Anti-Money Laundering Act of 2001, at marami na hong amyenda yan, na naka-apat na amendments na yan. Mm-hmm. Yung report ng AMLAC, that is a public record. Mm-hmm. Public record yan. At sa malinaw din ho dun sa section 14, paragraph C ng batas na yan, nakalagay ho, any public official or employee who is called to testify and refuses to do the same or purposely fails to testify shall suffer the penalty, same penalty. Parang ano ho yan, yung criminal, magiging liable siya. Mm-hmm. So ang linaw ho dito, pwede hong ilabas. Kasi report yan eh. Yun nga ang purpose ng AMLAC at saka yung pagmamonitor ng covered transactions, 500,000 and above, at saka suspicious transaction, yung paulit-ulit na parang money laundering, di ba? Oo. So, hindi ho totoo na bawal. At any time ho na natatawagan ang Anti-Money Laundering Council in an ongoing investigation o kaso, and the information is material and relevant, they cannot refuse the subpoena. So, ang nangyari lang ho naman dito, yung Kongreso, meron silang constitutional duty na investigan kung sakaling may impeachment complaint. Mm-hmm. Ano yung impeachment complaint? Relevant ba yung AMLAC? Relevant and material po sapagkat isa dun sa mga alegasyon dun sa impeachment complaint, graft and corruption. Mm-hmm. Yung graft and corruption, isa hong predicate crime yan sa AMLAC. Mm-hmm. So ngayon, para makita kung totoo ba o hindi, di kinakailangang titignan yung mga report ng AMLAC. Hindi ho, take note, hindi ho bank records ang nilabas, record ng AMLAC. Yung mga dinireport ng bangko na automatic ho yan. Lahat ng bangko, lahat ng depositor ginagawa yan. So, Opo. So ang linaw-linaw ho yun. Tapos nakalagay pa din ho, tungkol naman sa kaso-kaso, yung section 9 dyan, ng batas na yan, nakalagay ho na no administrative, criminal, or civil proceeding shall lie against any person for having made or covered transaction report in the regular performance of his duties and in good faith, whether or not such reporting results in any criminal prosecution under this act or any other Philippine law. So, ang linaw ng dalawang provision na yan na pwedeng ilabas at hindi nga mananagot yung opisyal ng AMLAC. Wala siyang kasalanan kasi nga tungkulin niya yan. Yun ang sinasabi ng Section 14 at Section 9 naman. Sinasabi hindi ka pwedeng kasuhan kasi trabaho mo yan. No. Lalo na ang mga kawani ng media. Of course, yun. Papunta ko tayo doon. Yung sa media, ang rinireport ho ninyo, yung proceedings ng Kongreso. Mm-hmm. Hindi yung report ng AMLAC o bank deposit. Yung proceedings, under the Constitution and the rules of Congress, yung kanilang mga committee hearing tungkol sa impeachment,
in public because that's the design of the Constitution. Mhm. At kung kino-cover nyo yun, hindi naman kayo pwedeng managot. Yung naglabas ng report, hindi pwedeng managot. Yung pag-cover pa Oo. kaya. And by its very constitutional nature, public ko yan, nakikita ng buong sambayanan because that is where the body politics would participate in the impeachment. Tayo lahat, diretsang nakikita natin kung anong nangyayari, natitimbang natin anong totoo at anong hindi. Opo. Ayun. Tama ho. Hindi naman basta-basta na lamang yung isang miyembro ng media pumunta ng bangko at humingi ng record doon. Sigurado hindi din sa kanya ibibigay. Kung hindi, base doon sa hearing na iprinisinta. At paano magiging buo at makakaroon ng kumpletong konteksto yung ibabalita kung hindi isasama itong mga evidence at report na tinatalakay doon sa isang hearing gaya ng impeachment complaint. Tama ho. At saka medyo nagkakamali yung focus nila. And I think that will backfire against them. Kung ang bibirahin mo ho yung malayang pamamahayag, yung gusto mong isikreto yung public procedure ng proceedings ng Kamara, magkakaproblema ka walang mangyayari sa kaso mo. Opo. Kung nako-confuse ka tungkol sa bank deposit at saka yung AMLAC report, magkaiba ho yan, magkaibang batas. Plus, pati nga ho yung bank deposits, pagdating sa impeachment, yan ay yung secrecy nalilift. Exemption. Ang linaw-linaw po yan, exemption yung impeachment proceedings. So, yung naintindihan natin, ginagalang natin yung kanilang karapatan, pero sa tingin ko, wala akong patutunguhan yung mga kaso. Parang tuloy na halata ng nakakaalam na positioning lang ito. Either to intimidate people or parang ano na lang po nila yan, parang for political propaganda purposes. Kasi kung meron kang matinong depensa, tumbukin mong sagutin yung mga paratang sa impeachment. Huwag mo tumaga, please do not shoot the messengers. Opo. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong mga opinion na inyo pong ibinahagi dito po sa programa ngayong umaga. Thank you po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Alright. Attorney Domingo, kayo sa mga kasama constitutional expert